Magandang umaga sa inyo at, 'yan, okey. Si Ako 'to, hey, watching all the way from New York, USA. Ingat po kayo, Sir JM, more power sa inyo ng inyong pamilya, okey? Kay Serdia Sbenmir, okey? Ano 'to? Remnibs Sper okey, thank you. Good morning po mula kay Neko Neko Niyan, okey? Kay, Edro Cam, 321 Milan, hello. Mhm, hello, good morning. Okey, kay Rosalinda Villanueva, Mayor kay kinsang ihi ba ang na-drug test, tinuod bang gikan gyud ang mga ihi sa nagpa-test or basig ang basa ra puro positive bisag dili? Okey, so ang ano 'no, ang drug testing ano, usually kinukuha yan sa ano 'no, kinukuha yung ihi yung tinetest. Pero kung gusto ng matagalan 'no, yung coverage ano, ito yung ano, hair follicle yung tinetest, okey. Mula kay Elizabeth Domeray Maccabe. Hello, Sir JM, new subscriber here from New York. I am glad na meron ka ng YouTube channel. Sinubaybayan ko po ang Pidea-Leaks. Mabuhay po kayo dahil sa isa kang mapagkakatiwalaan, patapang na alagad na batas. Oh, maraming salamat po. Saudi Boy, from Saudi Boy. Assalamualaikum mga kapatid kong Muslim. Ayun, maraming salamat sa iyo. Kumusta yung mga kapatid na ano 'no, Muslim? Kay Elizabeth Demiray Maccabe, pa-jacket po sir. Pasensya na kayo hindi ko pa alam yung pa-jacket. Yung jacket ba na sinusuot ba yan? Okey. Saudi Boy, ingat po palagi sir. Thank you, thank you. So, kay M. Copy, hello po, watching here, Dubai, UAE. Okey. Thank you. Pamela DDS Vlogger, watching from Dubai. Okey. Kay Michelle, Sampil, watching from Hong Kong. Ingat Sir JM. Mahal ka ng mga OFW. Ay, maraming salamat po mga kapatid. At, 'yan ano, pagka kagaya niyan ano, nakakatuwa 'no, yung mga kapatid kong OFW. At, ano 'no, damang-dama natin yung talagang ano. From Ellen Limos, hello po, Sir JM, watching here in Riyadh. God bless po. Okay, so ayun ano, ang pag-usapan natin ngayon ay yung nangyari do'n sa Davao at nakakalungkot ano, at yung ating mga kapatid na mga empleyado sa Davao ay, biglang, mga nag-positive sa drug test ano. So, ayun ang isa sa nakakagulat ano, na ano 'no, dahil kung titignan natin na eto 'no, yung tawag dito, yung pagkaka-positive sa paggamit ng illegal na droga talagang kumbaga sa ano, yung gano'ng karami talagang kataka-taka. Kaya nga ang ano natin dito, yung title natin is Covert Operations ano, Target City Hall Employees. Biruin niyo, 37 empleyado positive sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ano. Talagang masyadong nakakagulat. So,
talagang kung titignan niyo 'no, talagang kahit ako, sa experience ko bilang alagad ng batas ano, bilang naging dating ahente ng PIDEA 'no, yung gano'ng karami, talagang nakakagulat. Kaya nakakaalarma itong nangyari na ito 'no, at ang mga gumagawa lamang nito, talagang ano, kumbaga sa ano, alam niyo ginagawa lamang ito 'no, para dun sa mga kaaway. Halimbawa, panahon ng giyera 'no, papasukin ng mga intelligence agent yung isang ano 'no, yung isang lugar o isang kampo at ang purpose, siyempre i-eliminate yung mga kalaban. Yung mga pagkain o inumin, nilalagyan ng lason 'yan, So dito sa kaso ng ano 'no, sa kaso nung mga empleyado ng Davao City Government ano, mukhang ano, 'no, mukhang talagang nasabotahe sila, Maari na yung ano 'no, yung kanilang mga yung inumin ano, meron kasing ano, yung mga ginagamit na water dispenser ano, yung merong hot and cold ano, na nilalagyan ng galon 'yan, yung malaking ano 'no, kumbaga sa ano, parang tangke ng tubig na plastic container ano. Kapag yun, nilagyan ng ano 'no, ng illegal na droga, nakakatakot. Talagang lahat ng makakainom nun ay talagang malaki yung posibilidad na mag-positive sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi unang-una kapagka nagkaroon ng ano 'no, ng random na drug testing o nagkaroon ng pagsusuri o pag-examine sa ano 'no, sa ihi. Halimbawa ano, hindi mo alam ano na ikaw pala, yung iniinom mo na ano 'no, na tubig, nakontamina. Naku po, susmaryones, talagang nakakatakot. Ni sa tanang buhay mo hindi ka nga halimbawa 'no, sa tanang buhay mo hindi ka nanigarilyo, hindi ka uminom, 'di ba? Tapos bigla kang magpa-positive. Naku, talagang ang hirap ano, ang hirap ipaliwanag. Lalo na kapagka nag-positive ka 'no, sa paggamit ng ano 'no, ng illegal na droga, iba yung magiging connotation, Iba yung magiging impression sa'yo, Ano ba 'to, siraulo ba 'to? Kung kailan pa tumanda, saka pa ano, gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kumbaga sa ano, talagang kahit sa sarili mo talagang hindi ka maniwala 'no, na ikaw, ano, mapagbintangan o maakusahan ka na ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kagaya dito sa nangyari na 'to 'no, posible ba na yung isang tao na hindi naman gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, biglang mag-positive? Opo, posible. Lalo na kung ano 'no, kung ikaw ay nasabotahe, 'di ba? Nakakatakot, 'di ba? So, sa mga bagong ano 'no, sa mga bagong pasok dito sa ating ano 'no, channel at, mula kay Saad Manalo, mabuhay ka Agent Morales, isa kang tunay na dugong Pilipino. Ay, maraming salamat po. At dito kay Jingle Bells, I support Agent Morales watching from Sweden. Ang layo, Jingles and Bells pala. Okay. Tingnan naman natin yung masasabi ni Ying Prao. Tama, Sir JM, the correct term is sabotage. Yang ginawa nila sa ganun kadami, lalabas din yan ang katotohanan. God is watching. Totoo po yun. Biro nyo, no? Sobrang katakataka talaga no? yung nangyari na ito. Talagang hindi biro. Biruin nyo, ang ano rito is yung sirain Sirain yung ano 'no, yung imahe ng mga Duterte sa Davao. Kasi biruin niyo,
si ano 'no, si Pangulong Duterte, wala namang hinangad diyan, na ano kundi ano, 'no, kumbaga sa ano, kabutihan, 'di ba? Yan lang ang hinangad nitong mama na ito, eh. Itong mama na ito, ako sa totoo lang ano, nung panahon na tumakbo yan o kumandidato, hindi yan ang nasuportahan ko, hindi yan yung naiboto ko 'no. Ang naiboto ko noon si ano, si Senator Grace Poe at saka yung kanyang ka-partner na si Chis Escudero. Pero nung ano naman ano, noong 2022, ang naiboto ko naman nun si Isko at saka si ano 'no, si Sara. So yun yung naiboto ko. Pero alam niyo 'no, nung kampanya nun sa illegal drugs, nung matapos na i-dismiss ako sa PIDEA 'no, nung naitayo itong anti-drugs advocate, nakita ko talaga yung ano 'no, pagkakaiba. Magmula dun sa ano 'no, nung matapos yung Pinoy administration, nakita ko nung umupo itong si ano 'no, si Pangulong Duterte, nakita ko yung pagkaroon talaga ng pagbabago. Talagang ano 'no, yung significant ano 'no, event, nagkaroon ng significant accomplishment. Nagkaroon ng kumbaga sa ano, ako mismo nagtatrabaho ako, sa ano 'no, sa anti-illegal ano 'no, drugs operation ano. Hindi kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng takot talaga, Talagang makikita mo nalinis yung ano 'no, yung kalsada, yung lansangan, naibalik sa tao. Yung ano 'no, literal na ano, dati panay tambay, puro standby lang yung mga nandiyan na ano 'no, yung mga nag-aalok-alok ng mga ano 'no, illegal na droga. Dati no'n pagka mga iskinita talagang nakikipaghabulan pa kami talaga, Tapos pagka umalis kami, bumabalik, Bumabalik 'tong mga hinayupak na mga ito 'no, talagang ano, kumbaga sa ano, ang lalakas ng loob. Talagang hindi ano 'no, talagang sabi ko, "Putres na 'to, hindi maubos-ubos 'tong mga hayop na 'to." Hanggang sa dumating nga 'no, si Pangulong Duterte. Grabe yung ano, grabe yung naging resulta. Talagang ultimo pulis, ultimo yung mga law enforcer na lang. Hindi ano 'no, pangit naman kung sabihin natin pulis lang. Kasi nung nasa PIDEA ako, alam niyo naging talamak talaga yung ano 'no, nung talagang may mga pagka may nahuhuli 'di ba, yung mga ano 'no, makikita mo yung mga drug pushers, nagkakaroon din ng supply, 'di ba? So kumbaga sa ano, pagka ano, yung mga nare-recycle, kumbaga sa ano 'no, yung mga itinutulak din ng mga drug pushers, galing din sa mga law enforcers, Do'n sa mga ano, do'n sa mga siraulong mga law enforcers nanggagaling yung mga supplies nila. Minsan may mahuhuli ka pulis, minsan may mahuhuli ka ano rin, 'no? Kaya gano'n yung ano, pero sa'min naman kinakasuhan naman namin pagka ganyan ano, law enforcers ano. So, dito naman sa nangyari na 'to, yung nangyari dito sa pagtatanim ano, ng ano 'no, dito sa Davao, partikular dito sa City Hall ano. Kumbaga sa ano, ang isa lang dun sa masakit dito, nagagalit sila dun sa pamilya ng Duterte 'no. Pero ang naging collateral dito yung mga ano, yung mga inosenteng tao, Alam niyo alam niyo 'no mga kapatid ano, yun yung isa dun sa masakit na nangyari dito 'no, na yung mga inosente na katulad ng mga empleyado ng Davao City ano 'no, government,
ito yung umaasa lang sa sweldo, tapos bigla ganyan dahil galit dun sa galit dun sa Duterte, ang ginagantihan yung mga empleyado. Kawawa naman 'no? Hindi naman natin sinasabi na maaaring meron mga ilan-ilan diyan na totoo naman na talagang nag-positive talaga o talagang gumagamit. Pero grabe naman, 'di ba? Hindi nakapani-paniwala, Sobra yung ginawa nung mga ito na pag-aano diyan sa Davao. Kaya ang tanong, kumbaga sa ang isa rito sa dito namomroblema talaga is yung ama mismo ng Davao City. Itong si Mayor Baste Duterte. Pasensya na sa inyo mga kapatid at ako'y hindi makapagsalita maigi at yung aking ipin pasensya na po at medyo tayo bumabata. Bumabata tayo. So eto ngayon itong si Mayor si Mayor Duterte talagang nung malaman niya na gano'n nag-positive yung kanyang mga tao, agad-agad siya talaga alam mo hindi mo masisisi itong mama na 'to, agad-agad siya na magdesisyon na, oo, sino ba naman ang magto-tolerate dito sa mga gumagamit. Pero siyempre masakit man sa kalooban niya talagang nagdesisyon siya na tanggalin itong mga biro mo itong mga empleyado niya sa City Hall na miyembro ng Public Safety and Security Office, yung PSSO. 'Di ba? Masakit man sa kanya yun, talagang sinibak niya biro mo 37 'yan. 37 na nagpapakain ng may mga umaasang pamilya diyan. Malamang yung mga anak pa niya nag-aaral, 'di ba? Oh, biro mo ito lang yung mga nagtatrabaho na umaasa lamang sa kakarampot na sweldo, 'di ba? Yun yung dun, sobra, sobra talaga kung titignan mo na itong mga tao na 'to na sino ba yung mga ang biro mo sino ba 'to? Eto yung kumbaga sa 'di ba? Sobra, sobra talaga ang ginawa nila. Sa ganiyang sa ganiyang sitwasyon na nagkaroon ng ng pagkakaroon ng positibo sa sa ipinagbabawal na gamot. Ano yung pupuwede na diyan na na dapat na yung tawag dito, yung other yung other, ito tignan natin, dali lang, yung tinatawag na planting of evidence Gusto ko niyo, yun. Ito planting of evidence. The willful act by any person of maliciously and surreptitiously inserting, placing, adding, or attaching directly or indirectly through any overt or covert act, whatever, quantity of any dangerous drugs and or controlled precursor and essential chemical in the person, house, effects, or in the immediate vicinity of an innocent individual for the purpose of implicating, incriminating, or imputing the commission of any violation of this act. So, yun. Alam niyo ba ang parusa dyan sa na yan, sa planting of evidence yan. Kung hindi naalis yung yung penalty ng bitay, bitay yan. Totoo lang.
Yun yung ano diyan. So, yan ang parusa diyan. Planting of evidence ang tawag diyan, sa ganyan. So, sa mga ganyan, ano kaya ang reaksyon ng ano 'no, ng kung ikaw ang pangulo ng ating ano 'no, ng ating bansa? Ano kaya yung ano 'no, ano kaya yung reaksyon ng ano 'no, ng pangulo pagka ganyan, 'di ba? Kung ikaw ang pangulo ng bansa ano, anong gagawin mo pagka ganyan na merong pagdududa na nagkaroon ng sabotahe sa isang munisipyo o isang city hall? Kasi hindi biro itong nangyari na 'to, 'di ba? Kung ito talagang sinasabi na positive ano, biro mo, parang kumbaga sa sakit epidemya 'yan, 'di ba? Epidemya. Pero kung ito sabotahe, aba, kung ikaw ang pangulo dapat, mag-isip ka, 'di ba? Mag-isip ka. Aba, isalba mo yung ano 'no, yung kinabukasan. Hindi lang kalusugan, isalba mo yung kinabukasan ng mga constituents mo. Lalo na pagka ganyan, aba'y ang daming sinisirang kinabukasan nito, 'di ba? Ang daming sinisirang mga kinabukasan nito, biruin mo saan ka ba naman nakakita, 37 na empleyado, 'di ba? 37 na empleyado. Madali namang malaman 'yan, 'di ba? Kung ang mga ito, talagang gumagamit ano, madaling malaman 'yan. Bakit? Kasi ganito mangyayari diyan sa mga 'yan, 'di ba? Kung ito mga gumagamit ano, kung ito mga talagang totoong gumagamit, may mga indicator 'yan, lalo na kung gumagamit ng shabu 'no. Kasi yung mga gumagamit ng shabu, nagkakaroon ng paranoia 'yan, napapraning 'yan, napapraning. Madali mo naman agad makita 'yan, madali mo naman agad ano, lalo na kung iimbestigahin, madali 'yan. Gagawa ka na lang ng mga ano diyan para makita mo agad, madaling makita 'no, lalo na kung gumagamit ng illegal drugs ano. Madaling palundagin yang mga 'yan, lalo na gumagamit. Kasi nga distorted yung ano niyan, distorted yung pag-iisip, disorganized yung kanilang state of mind, 'di ba? Yung mga ganyan madali, Kaya nga kita mo pagka yung nagkakaproblema tayo ngayon na ano, kaya malakas ang panawagan na magpa-drug test ang pangulo. Bakit? Kasi nga alam ng taong bayan na ang kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay may history ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit? May ebidensya ba tayo na ang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay may history ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Meron po. Ano ebidensya? Si Agent Morales. Bakit? Ano si Agent Morales? Si Agent Morales ang nakakita ng litrato na sumisinghot ng hinihinalang cocaine itong politician na si Bongbong Marcos. Totoo ba yan? Totoo po. Kailan yan? Noong pong 2012. Nung siya ay nandoon pa sa Philippine Drug Enforcement Agency, noong siya ay isang investigation agent. Yan po. Papaano nakita ni Agent Morales? Noong pong siya ay nag-interview at kumuha ng statement ng confidential informant. Ano nakita ni Agent Morales? Ito po, ipinakita ng confidential informant yung kanyang cellphone na naglalaman ng mga litrato. Bakit mga litrato? Ilan ba yung litrato? 5 litrato yon, iba't ibang pagkakataon, iba't iba. Maliban doon, ano pa? Yung pong na-print na litrato, nakuha mismo doon sa cellphone. Oh. Maliban doon, ano pa katibayan? Nakuna ng statement ni Agent Morales, yung confidential informant.
Yung bang confidential informant na yun, talagang pinatunayan na totoo yung sinasabi niya? Opo. Nanumpa po yung confidential informant doon sa Legal and Prosecution Service ng PIDEA at ito ay nanumpa doon sa isang abogado na naka-assign sa LPS o Legal and Prosecution Service ng PIDEA. Yun po. Yun ang katotohanan na yun. Litrato lang naman yan . Maraming nadadaya naman ng litrato . Basta na lang ba naniwala si Agent Morales? Yun nga po ang tanong. Yun pong nakita ni Agent Morales na sumisinghot ng white powdery substance, hindi naman ho siguro sabon yung sinisinghot. Kaya po itong si Agent Morales talagang nung mga oras at araw na yon ay nakumbinsi po siya na talagang na talagang itong si politician na si Bongbong Marcos ay addictus benedictus noong mga panahon na yon. Yun po yun. At yung confidential informant na nag-report doon ay hindi iba doon sa politician na si Bongbong Marcos. Ayun ho ba istorya nun? Opo. Maliban doon, meron pa bang nalaman si Agent Morales? Opo. At yun po ay nakapaloob doon sa sinumpaang salaysay ng confidential informant. Yun po yun. So, yun. So, balik tayo dito sa Davao. Ano kaya ang dahilan? Bakit ginawan ng covert operation o ng special operation ang Davao City Hall at tinarget yung mga empleyado? Okay. Bakit nga kaya? Bakit nga kaya ginawa ng ginawa ng pananabotahe yung yung mga empleyado ng Davao City Hall? At bakit hindi ibang tao? Bakit hindi yung mga doktor ng ng Southern Mindanao? Na bakit hindi yung mga doktor doon o bakit hindi yung mga nurses o ospital? Bakit hindi yung mga bumbero na mga nandun sa sa Davao? Bakit yung mga mismong taga City Hall? Ito marahil kaya yung mga taga Davao City Hall ang tinarget ay upang hiyain, di ba? Upang palabasin na itong mga tauhan ng mga Duterte ay mga talamak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Yan po yun . Wala na pong ibang wala na pong iba akong naiisip na dahilan kung bakit itong mga kawawang mga empleyado, biruin nyo, saan ka pa naman nakakita ng ganyan? Di ba? Kasi kung ito, yung mga taga Davao na to, itong mga empleyado na ito, mag-positive, ang nito, ang latay nito dun sa sa mayor di ba? Kumbaga sa sinasabi ng mga siguro ng mga kalaban na napaka-ipokrito niyo. Drug war pa kayo, di ba? Ano pa kayo, di ba? Kampanya pa kayo sa illegal drugs. Samantala diyan lang pala sa City Hall, di na kayo lalayo. Di ba? Yung mga tauhan nyo pala dyan sa City Hall, puro talamak na addict, di ba? Yun ang mga gustong palabasin, di ba? Ngayon, anong ginawa kagad ng mga kasabwat nilang politiko? Di ba? Ngayon nagkukumahog. Gusto kagad na di ba?
kulang na lang ipako sa krus itong mga Duterte. Di ba? Kulang na lang talagang ano eh. Di ba? O imbestiga, patawag. Di ba? Ganon ang ganon ang gusto nilang mangyari. Di ba? Pero ngayon, inilalabas natin ngayon na ito ay resulta ng pananabutahe. Di ba? Resulta ng covert operation. Resulta ng special operation. Ngayon, ano ngayon sila? Nga. Di ba? Mga natulala sila. Putya, sunog tayo. Booking tayo. Di ba? Yan ngayon ang pakiramdam nila. Booking. Na-booking sila. Oh, sige nga. Oh, madali na bang malaman yan eh. Di ba? Madaling malaman. Magkaroon lang ng investigasyon. Talagang iisa-isahin yan. Madali namang malaman yan eh. Oh, di ba sinasabi pa nga, di ba? Si Senator Amy Di Umano, sinasabi ni Maharlika, di ba? Alam niya na gumagamit ng pulburon yung kapatid niya. Di ba? Oh. Pamilya yan ha, pamilya. Oh, ito bang 37 na to? 37 na empleyado ng Davao City Hall. Imposibleng hindi malalaman ng pamilya nila kung merong pagkakaiba sa ikinikilos ng pamilya nila. Di ba? Madali yan eh. Kung mag-iimbestiga, di ba? Babalikan natin mula bahay. Titignan lang natin yan. Di ba? Malala at malalaan natin yan eh. Kung ano mga kinikilos niyan eh. Di ba? Ang makakakilala diyan kundi kaibigan, yung malapit na kaibigan at mismong mga kamag-anak. Di ba? Hindi maitatanggi yan. Kung ang asawa mo o kapatid mo o anak mo lasengko, madali mo makita eh. Naninigarilyo. Oo. Lalo pa kung adik. Di ba? Lalo pa kung adik. Okay. Basahin natin dito kay Pulubing Vlogger TV. Bakit nila dinadamay ang mga taong inosente? Kawawa naman ang kanilang pamilya kung sila'y mawawalan ng trabaho. Di ba? Collateral damage talaga. Mula kay Shoni Chan, ako salute sa iyo sa katapangan mo. Okay. Mula naman kay Waray-Waray OFW Talk Show, yan, kay Ran. Watching from Spain, please continue sharing your knowledge to us, OFW. Thank you, Ran. Mula kay Ernesto Daban, totoo yan talaga kasi ako mamamasada ng jeep, meron sumasakay sa akin 5. Masasamang loob na parati yun. Oo. Alam nyo, nawala yun. O, diba? Noong panahon ni ni President Duterte, talagang nawala yung mga maloloko. Yung maloloko sa Talagang ako kahit papaano, kahit hindi ko siya ibinoto, nakita ko yung pagbabago ng Pilipinas, lalo na sa kampanya tungkol sa illegal na droga. Talagang hindi biro. Hindi lang adik ang tumino eh. Pati yung mga nagpapatupad ng batas, tumino. Pati nga yung mga judges, tumino. Piskal, tumino. Diba? Maraming tumino, kahit politiko, tumino eh. Diba? Kahit yung mga general nga eh, tumino eh. Diba? So, yun eh. No, mula kay Sharon Casillano, watching from Bahamas, mabuhay po kayo, Sir JM. Ang tanong naman ni Sergia Sbinmir, bakit si BBM Bangag ayaw magpa-drug test? Yun nga eh. Ang isa doon sa ipinagtataka natin, kapag ang isang tao natatakot na magpa-drug test, ibig sabihin, maya't maya kung gumamit. Diba? Ano ang katatakot mo na magpa-drug test kung ikaw ay matagal nang hindi gumagamit? Pagpalagay natin, oo, may naimbestigahan si Agent Morales noong 2012.
at sinasabi o may litratong pinakikita na siya ay sumisinghot ng ano no, ng pulburon. O ilang panahon na, ilang taon na nakalipas. O pwede naman sabihin, oo, dati gumamit ako, pero ngayon hindi na ako gumagamit. Tignan niyo, oh, hindi nanguwi ang mukha ko. Tignan nga natin kung ngiwi pa ba yung mukha. Di ba? Tignan nga natin. Oh, oh. Tignan niyo, oh, hindi nanguwi yung mukha ko. Tignan niyo. O, di ba? O, hindi na nakangiwi yung mukha ko. Di ba? Hindi na ako gumagamit. Okay? Naniniwala kayo? Na hindi na siya gumagamit? Di ba? Paki-comment nga kung naniniwala kayo. Paki-sagot nyo nga. Sumagot kayo ng ano, yes or no. Naniniwala ba kayo na hindi na gumagamit ng ano no, ng pulburon itong si ano, si BBM? Naniniwala ba tayo? Pakisagot nga lang po ng ano no, ng yes or no. Kung ano no, kung naniniwala kayo na hindi na siya gumagamit. So yan ano? 'Di ba? Kung siya hindi na gumagamit ano ng pulburon, agad-agad 'yan. Nagpa-drug test na. Baka isampal pa nga sa akin yan yung drug test result niya eh. Sabi niya, oh, eto, tumigil ka na. Oh, nagpa-drug test na ako. Di ba? So, ganun eh. Ganun yung, ano eh, ganun sa katapang dapat. Di ba? Kumbaga sa, ano, ganun sa katapang na sabihin at patotohanan na hindi na siya, ano, no? Hindi na siya gumagamit. So, sabi ni Sen Florida, hi po, Sir JM, watching from Dubai, UAE. Okay. Okay, ito naman. Ayan. Mega love shout out po sa lahat ng nasa comment section, sabi ni Pulubing Vlogger. Okay. So, yun, ano? Yun ang isa rin sa problema natin. Okay. Basa na natin yan. Si Ernesto Daban. Okay. Kay Jane Ladica. Congrats po, Sir JM. May YouTube channel na po kayo. Done, subscribe. Watching from Saudi Aramco. God bless you always and protect your daily work and your families. Okay, thank you po. Thank you. Ayan, from Sweden. Ayun, si Sarja. Okay. Kay Shoni, naku, kung ganito yan sa China, death penalty. Totoo lang naman. Dito kasi, dati meron tayong death penalty, kaya lang inalis na, no? Inalis yung, ano, no? Pero kung meron tayong death penalty rito, marami nang nabitay. Diba? So, yun yung, ano eh. Alam nyo, lalo na pagka mga OFW, ang, ano, no? Ang isa sa mga problema ng OFW, yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Lalo na, syempre, pagka ikaw may anak, talaga ang nervous mo, todo-todo eh. Diba? Kung di man maging addict, yung anak, mabibiktima ng addict. Yun eh. Yun yung isa rin sa problema. Oh, Sir JM, asan po yung super chat nyo? Ano po yun? Super chat. Kala ko kanina super cut. Super cut, di ba? Yung parang lancha na mabilis. Okay. So, yun yung ano, no? Kay Catherine Caracho. Good morning po, Sir JM, new subscriber po. Okay. So, yun. Yun ang ano. Okay?
So, yun ang isa ron sa ano natin, ano, ang isa ron sa nagiging problema, yung gustong gantihan si Pangulong Duterte o yung mga Duterte ang ginagantihan itong mga ano, no, itong mga empleyado. Ano pa kaya ang susunod? Susunod siguro, eto naman, kung paano nila ano, no, tatanggalin o gugurgurin itong si Mayor Baste Duterte. Napakahirap talaga, no? Ibang klase itong ano, no, na nakakapagtaka, no? Ibang klase ngayon itong ano, no, itong administrasyon ni ano, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ang isa pa dito, kumbaga sa ano, no, kung grabe raw itong si ano, no, si Bongbong Marcos, kumusta naman kaya yung kanyang asawa, 'di ba? So, 'yan yung ano, no, kumusta naman kaya itong kanyang asawa. Ang sinasabi, base sa mga report, ang nagpapatakbo daw ng ating bansa ngayon ay yung asawa. Oo, yung asawa. Ito di umano yung mga nagbibigay ng mga appointment doon sa mga ano, no? At yung mga appointment daw na ito, eh, kahit na hindi qualified, eh, yun ang mga inilalagay. Eh, nakakatakot ano, kung totoo man yung mga gano'ng report. Sana po, eh, hindi ano, at, eh, kawawa naman talaga yung ating bansa, 'di ba? Kawawa. So yun po yung ano 'no, kaya kung meron pong, gusto sa inyo 'no, na sumampa dito sa ano, para magkaroon tayo ng ano 'no, kakwentuhan, ay ibibigay ko po yung ano, sa inyo 'no. Sino ba ang gustong sumampa dito para makakwentuhan natin? At ibibigay ko yung ating ano 'no, ang ating link. Shoutout lang. Magsabi lang kayo kung sino yung ano 'no, aantayin natin. Kung sino yung ano, bibigay natin yung link. Gising pa ba si ano, nandiyan pa ba si Ran? Hello, Ran. Nandiyan pa ba si Ran? Yan. Okay. Ang sabi ni Pamela, OFW from Dubai, mag-senator ka, ikaw ang first vote ko. Naku po, masyado po. Mabigat po yun. Okay. Magandang gabi po, Sir JM, watching from UK. Galing kay Broski's Fishing Adventure. Okay. Sabi po, hindi makapaniwala yun, sir, buong department. O, totoo yun. Talagang, ano, no? Hindi talaga biro mo, no? Mag-positive, 37. Baka nga hindi lang 37 yun, sa totoo lang. Baka mas tumaas pa. Baka mas tumaas pa yung, ano, no? Yung bilang. Dahil sa maraming nakontamina. Okay? Sabi ni Nomelita Sagyo, shout out po, watching from Canada. God be with you and protect. Okay. Okay. Ang sabi ni Elizabeth, mekos-mekos yan para sirain nila si Mayor Baste. Totoo yun. Na mekos-mekos, ano? Grabe. Grabe talaga. Grabe. Okay. Mula kay Pinay Journey.
Buenas noches, Sir JM. Always look behind you kasi ang mga traitor nasa paligid lang. Watching from Netherlands. Oo. Kaya ako palagi nag-iingat eh. Pero alam niyo sa totoo lang ano, nung mga bago-bago pa lang itong Fidelix ano, ano pa ako eh. Nakakalabas-labas pa ako no na ano, pero nakakaramdam na ako ng may mga sumusunod na ano 'no, kahit yung ano, eh, yung kotse ko sinusundan, eh. Sinusundan, may mga nakamotor, tapos pagka nandun ka sa grocery 'no, maggo-grocery ka, talagang merong talagang sumusunod na nagmamasid sa'yo. Siguro tinitignan kung sino yung ano 'no, kung sino yung mga tinatagpo ko o kinakausap ko, siguro akala nila mag-uusap kami ni ano 'no, ni dating Pangulong Duterte, imposible naman yun kasi hindi naman ako kilala nun, 'di ba? So yun. Sabi naman ni Che, overkill po sir yung ginawa nila. Oh, totoo naman, 'di ba? Masyadong ano kahit alam mo sa nung una siguro 'no, nung unang pumutok 'yan, 'di ba nga binalita nga ng ABS-CBN ano, ang binitang pa nga, ang sabi mga Davao Police, eh, member daw ng Davao PNP. Pero yun ano, kamali sila dun, 'di ba? Kasi alam naman nung gumawa na yun na talagang ano, eh, hindi naman yung Davao PNP tinarget, eh, City Hall talaga, eh. Ang tanong, baka nga pati nga si ano, eh, baka nga pati si Mayor Baste Duterte mukhang ano 'no, mukhang baka na-special ops na rin, eh, wag naman sana, 'di ba? Kaya yun ang mahirap, eh. Ang mahirap dun baka mamaya 'no, yun yung ano 'no, hindi natin malaman, eh, 'di ba? Sabi ni Ellen Limos, "Sana mag-ingat kayo diyan sa Pinas lalo na sa pagkain at inumin." Totoo yun, totoo. Kaya lalo na pagka ganyan, kagaya sa kalagayan namin, 'di ba? Yung ganyan, eh, pupuwede ka talagang gawan talaga ng ano, biro mo nangyari na. Ginawa na dun sa Davao ano. Kung ako sa akin nga 'no, yung aking natatandaan niyo yung kaya ako ipinakulong 'di ba? Sinabi nagsisinungaling ako kasi nga merong ipinakikitang dokumento na sa 'pag nakikita ko yung sulat, kapareho ng sulat ko. Yung pirma, kapareho rin ng pirma ko, yung pirma ko na mahaba. Pero hindi ako sumasagot ng gano'n talaga 'no, naka-ano kasi do'n sa ano 'no, yung personal data sheet kasi para itong biodata, yung parang biodata ito. Ngayon may tanong do'n, have you ever been, administratively charged o have you ever been, criminally charged? Sasagot ka yes or no, tse-tsekan mo. 'Pag tsinekan mo, yes, meron kang sasagutan do'n nakalagay, "Please specify." 'Pag sinabi mong no, wala 'yun, no lang, 'di ba? Eh, 'yun hindi ako sumasagot talaga ng no, ang sinasagot ko ron yes. Kasi nga meron akong mga naging kaso, eh, siyempre sa pulis pagka-alagad ng batas ka, hindi pupuwede na hindi ka makakasuhan, 'di ba? Kagaya niyan, meron akong napatay dati na nag-aamok, yung nagwawala, nanghahabol ng saksak, napatay ko yun. Naturalmente ako nakasuhan. So nakasuhan ako halos 5 taon yun, pero acquitted ako. Nanalo ako dun sa kaso, napawalang sala ako. Kaya yun, nilalagay ko yun. Have you ever been charged, di ba? Administratively or criminally? Yes, nilalagay ko. Nakasuhan ako ng homicide, at yun ay sa branch na ganito, RTC branch ganito, ito yung criminal case, at ito na yung decision, acquitted ako. So, ganun ang ginagawa ko. Kaya imposible na no ang sagot ko. Kaya kung titignan nyo, ang tawag doon, special ops, special operation, na special operation ako. Gumawa sila ng dokumento para palabasin
na ako ay nagsisinungaling sa pagsagot ko dun sa aking biodata o dun sa aking personal data sheet. Kasi yung testimonya ko rin sa Senado, hindi nila mabali-bali. Kahit ano ang gawin nila, hindi nila mabali-bali. Bakit? Nakita ko eh. Nakita ko yung litrato. Nakaharap ko yung confidential informant. Nakunan ko ng salaysay. Bakit ko nakunan ng salaysay yung confidential informant? Dahil nakumbinsi ako. Ang naging motivation ko nun, naging morally convinced ako kasi nga nakita ko sumisinghot ng white powdery substance. Sumisinghot na ganun. Sumisinghot. Sinisinggot yung kulay puti. Sa totoo lang, yung kulay puti na yun, hindi naman detergent powder o sabon. Hindi rin siya gawgaw. Hindi rin naman din siya asin. Sino ba namang luko-luko ang sisinghot ng iodized salt? Hindi po ba? Walang ganun. Walang ganun na ang sa pagiging ahente ko ng PIDEA, yung mga ganong itsura, ang sinisinghot nun ay cocaine. Cocaine po yun. Ang sabaw ba sinisinghot? Hindi. Sinisip-sip yung uso. Ang sabu, hindi pwede siyang singhutin. Kasi white crystalline substance yun, para siyang tawas. Pag sininghot mo yung punyemas, sugat-sugat yung ilong mo. Sugat-sugat pati utak mo doon. Di ba? So, yun yung She Bautista Channel. Good evening po, Agent Morales. Yan. Sabi niya, gusto nila napahiyain yung Davao. Okay. Sabi ni Michelle Samil, we love you, Sir JM. Okay. Sabi ni Lyra Pansa, ingat po kayo lagi, Sir Morales, watching from Saudi Arabia. Okay. Malayo na. Okay. St. Florida, hi po. Sir JM, watching from Dubai. Okay. Okay. Sabi ni Saad Manalo, Inshallah, one day, Agent Morales, maging isang senador sa ating mahal na Pilipinas. Buong angkan ko at barangay namin, ikakampanya kita. Naku, maraming salamat po. Sobra-sobra na po yung mga ibinibigay niyo pong posisyon sa akin. Alam niyo po, lampas-lampas. Kung ako'y umaangat lang, yung masyadong na po, lutang na yung sa sa gusto niyo sa akin. Talagang grabe po. Talagang sobra po yung inyong pagtitiwala at pagsuporta. Ako'y taos-puso nagpapasalamat sa inyo. Sabi ni Marlene Ignacio, God bless you, Sir Jonathan Morales. Wala naman kay Susan Baldia. Sir JM, tuloy lang po ang laban mo sa droga. God bless po. Okay, thank you sa inyo. Si Cheng uli, mabuhay ka, Agent JM, watching from UK. Okay. Galing kay Marlene Ignacio, watching from Vancouver, BC, Canada. Okay. Sabi ni Pulubing Vlogger TV, Sir JM, humahanga kami sa iyong katapangan sa paglaban ng katotohanan. Andito lang kaming lahat na sumusuporta sa iyo. Maraming salamat po. Okay? Sabi ni Ellen Limo, siyempre sir, bumalik ang droga kasi bangagman ang nagsimuno. O yun ang masaklap doon di ba?
Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan eh. Paano ka ngayon manghuhuli? Di ba? Huhulihin mo tao, sasabihin, hulihin mo muna yung nasa Malacanang. O mas bangag pa sa amin yun. O di ba? Ang pangit eh. Di ba? Ang pangit talaga, no, sa totoo lang, na gano'n ang isasagot sa iyo ng ano, no, ng tao. Sabi ni Shoni Chan, ang dapat diyan people's power na. Opo, yun nga po ang isa doon sa ano, no. Alam niyo, ang dami ko na nababasa diyan na ano, no, na nananawagan na ng people power, ano. Darating po tayo diyan sa ano po na 'yan, ano. Okay. Sabi uli ni Shoni, ako salot sa iyong katapangan. Okay. Ito si Sharon Casillano watching from Bahamas. Mabuhay po kayo, Sir JM. Okay. So, yun. Rock Road. Super chat and sticker po, Sir JM. May channel ka na. Yay. Thank you. Ito nga, yan ano. Tapos, kay Pieces Pam Vlog. Sir JM, yung talagang gumagamit ay sabi daw negative. Tapos yung hindi gumagamit ay nag-positive. Baliktad talaga. Mga bangag talaga. May karma sa kanila. Lahat na gumawa ng masama. Alam nyo, may point itong si, ano no? Si Pisces, ano? Si Pisces. May point siya eh. Yung gumagamit, yung alam naman natin bangag, sinasabi negative siya. Pero itong ano no, itong mga kaawa-awang mga empleyado ng Davao City Hall, ito yung mga hindi gumagamit, ito yung nag-positive. Talagang baliktad ano, mga bangag talaga. Totoo yun. May karma talaga sila no. So yun. Kaya yun ang mahirap ano. Kay Mergin Santos, hello po sir, watching you from OFW Bahrain. I salute you sa iyong katapatan at katapangan para ipaglaban ang katotohanan laban lang. Okay. Ang sabi ni Jane Ladika, congrats po Sir JM, may YouTube channel na po kayo. Dan subscribe. Watching from Saudi Aramco. Yun, nabasa natin rin. God bless you always and protect your daily work and family. Ito, si Olivo Banji. Magandang gabi po. Watching from Riyadh po. Thank you. Hello, Devin Grace. Yan. Ang sabi naman ni Sheila Litgo, very sad. Nangyayari sa Pilipinas. XX. Okay. Mula naman kay Bex Adventure. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Yan. Sabi ni Riz Sangil, kayo-kayo lang naglolokohan dyan. Ayun. Sabi niya, naglolokohan lang daw. Okay. Tapos, Rhea Gulayan. Ayun. Ang sabi niya, daming nabudol sa hayop na yan. Sa hayop na yan. Yun. Ang dami raw nabudol dito kay, ano, no, kay BBM. Sabi nga ni, ano, no, sabi ni Waray-Waray OFW Talk Show. Sabi niya, kawawa ang Pinas, ang Pilipinas, di ba? Kawawa nga sa totoo lang. Grabe. Yun yung ano, no? Ang sabi ni Jose Villabe Jr.,
Bakit Sir JM 37 katao na drug test nila pero bakit isang tao di nila mapa-drug test? Kalokohan 'yan, di ako naniniwala diyan. Ang ibig sabihin nito, yung kumbaga sa ano na drug test ano, yung kasing drug testing kasi na ginawa dun sa ano 'no, sa Davao, ito yung mga ano random drug testing. Ito yung ginagawa, ano 'no, kumbaga sa ano, sa lahat ng opisina naman ano, ng gobyerno kahit pribado nagkakaroon ng drug testing. Kami no'n sa PNP at saka sa PIDEA 'no, natatandaan ko nagkakaroon ng ganyan. Kaya lang, ito kasing nangyari sa Davao ano, ito talagang alam nila na magkakaroon ng drug test yung gumawa nito 'no, yung nagpagawa. Kumbaga sa ano, ito talagang ano, special operation, eh, 'no, yung sinasabi natin ano, covert operation. Bakit? Target yung City Hall employee. So ang resulta, nagkaroon ng 37 na empleyado positive sa TOBATS. Biglang nagkaamat, sabi nga, 'di ba? So yun yung nangyari dito. Kumbaga sa ano, yung isang tao nga, kahit ano pa gawin, ang kapal ng mukha, ayaw magpa-drug test. Ilang beses na tayong nanawagan diyan ano. Kumbaga sa ano, talagang alam niyo sa totoo lang, kahit ako talagang nanawagan ako, eh, na ano 'no, na magpa-drug test itong ano na 'to 'no. Pero ang sa kasamaang palad, talagang ano, hindi siya nagpa-drug test. Yun yung ano, hindi siya nagpa-ano 'no, yun yung masakit. Kaya yun ang problema natin, talaga na ano, hindi nagpa-drug test yung mama. Kaya yun ang masakit, masakit dun na ano, meron akong ipapakita sa inyo 'no, meron lang akong dina-download. Gusto kong maipakita sa inyo, ewan ko kung pupuwede rito 'no. Tignan natin. Sandali, dali lang, Ito yung gusto kong maipakita sa inyo, itong ano, itong tawag dito, yung file ano niya 'no, ayaw mabukas. Yan. Gusto ko sanang maipakita sa inyo yung ano, gusto ko sana maipakita sa inyo yung sulat kay BBM ano, patungkol dun sa ano, patungkol dun sa paggamit niya ng ano 'no, pagpapa-drug test sana. So hindi ko lang ma-open ano. Gusto ko sana maipakita, mai-share sa inyo na sinulatan ko 'yan, eh, noong, ano 'no, ayaw, sandali, Maganda sana kung maipakita ko sa inyo 'yun, eh, para ayaw, hindi siya ma-open, sayang. Mm.
sayang. Hindi hindi natin ma-open, eh. Pero maganda sana kung ma-open natin 'yun at 'yun, naku, makikita niyo na talagang ano. Okay, galing kay Pamela, DDS Vlogger, dapat si magpal-pulboronic test si Bangag. Oh, dapat lang talaga. Alam niyo sinulatan ko ito, eh, si ano 'no, at ang ano ko sa kanya, sabi ko sa kanya 'no, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, Malacanang, Manila. So, yun, no, na inano ko siya, sabi ko sa kanya rito, may we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. Please, people like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. Yun, ano. Ito yung sulat ko sa kanya nun. So, yan. Tapos, ang sabi ko pa sa kanya, no? Shouldn't we prove above all else that the office of the president is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. We are not politicians or anything. We are just ordinary people fighting for the welfare of the Filipino family. On behalf of the Filipino people, we look forward to your prompt response to our challenge. Thank you and God bless. Sincerely yours, Jonathan A. Morales. Yun. So, yun yung, ano, no, na-receive siya nung 22 ng Office of the President. April 22, 2024. So, yun. Kaya, itong si, gigil na gigil sa atin to. Itong mama na to. Yan, gigil na gigil sa atin yan. So, hinamon natin siya na, na magpa-drug test. Ang sabi ni RD, boy, talamak na ang droga ngayon. Oo, no? So, totoo lang. Sa lugar pa ninyo, ano ang balita? Magkano ang 1 gramo ng shabu ngayon? Diyan kasi natin malalaman, kung kapag mura, ang shabu, ibig sabihin pasanak, talamak na. Kumbaga sa marami na yung marami na yung supply. Okay. Mula naman kay Elizabeth Demiray Maccabe, dapat si BBM unang isa lang sa drug test kasi meron siyang picture na sumisingot. Oo eh. Although itong picture na ito ay noong pang 2012 ko nakita, no? Ngayon, ang problema, kaya nga hindi ako maniwala na hindi na siya gumagamit kasi ayaw niya magpa-drug test. 'Di ba? Kasi kung wala ka namang kinakatakot, hindi ka matatakot magpa-drug test, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun eh. Kung hindi ka takot hindi ka matatakot magpa-drug test. Kaya 'yun yung isa doon sa 'di ba? 'Yun lang Okay. Mula kay Rhea Gulayan. Dapat kasi naniniwala na tayo kay Tatay Digong. Dati na bangag talaga tong kumag na to. Yun nga eh. Ang problema, hindi naniwala yung taong bayan. Kaya yun yung problema. Wala naman kay Che. Sir JM, are the compromising photos from Junior still going to be published? Alam nyo, sa totoo lang, itong mga litrato na ito, iniwan ko nga yan doon sa PIDEA, nakapalaman yan doon sa isang folder, Yung folder, kung hindi ako nagkakamali, siya kulay, parang, yung typical na folder, yung kulay ng folder, na brown o para siyang light brown. Hindi ko na masyado, Ngayon, pag binuksan mo yon,
merong mga naka-fastener do'n ano. Ang unang-una na nasa ibabaw nun is yung cover sheet, yung confidential na ano 'no, na sheet na colored blue. Pagka kasi ano 'no, para ma-educate din kayo 'no. Pagka secret, yung cover sheet kulay pula. 'Pag top secret, kulay green. Pagka confidential, kulay blue. Okay? Pagka yung kulay itim, ito yung restricted. So, yun yung ano. Kaya, yun, ang cover sheet yun, color blue, confidential. Tapos, pag bukas mo nun, pagbukas mo, bale yung memo, no? Tapos sunod-sunod na yun, nandun na yung mga pre-ops, authority to operate, yung ano no, yung deposition no ng witness o yung sworn statement na ano no, pinanumpaan niya at yung 5 piraso na ano no, na litrato na iba't iba yung ano no, kuha sa iba't ibang pagkakataon. So, andon may mga iba't ibang personality doon at yun nga yung sila ano, yung actress ano na ano no, na umattend doon sa Senate ano no, hearing at saka yung politician na si Bongbong Marcos. So, yun yung mga nakalagay doon. Ngayon kung ito ba mapo-publicize hindi natin alam kasi hindi nga natin alam baka ito nando'n na sa ano no, nasa possession na no nila ano no, nila Bongbong Marcos ano. Hindi natin alam kung ano na. Kaya nga tiwalang-tiwala siguro sila na hindi na lalabas 'yan gawa ng 'yun yung ano tiwalang-tiwala sila na hindi na lalabas dahil nga alam nila wala na Pero nung may nagbigay kay Maharlika nung mga dokumento na kasama dun sa folder, yun naman yung lumabas ako. Kasi nga, mapapahamak ako Pagka hindi ako kumilos mahirap Pwedeng gurgurin ako para matahimik na ano no, mabaon na sa limot o ano. Kaya sa akin naman yung paglabas ko, ito naman yung ano ng pamilya ko na magsabi ng ano no, ng totoo. 'Di ba? At sabihin doon sa PIDEA na PIDEA Director General na wala akong kinalaman diyan sa paglabas niyan. Malay ko diyan, tagal ko nang wala sa PIDEA. So yun, 'di ba? So yun yung ano. So balik tayo na itong nangyari sa ano no, sa Davao City Hall kung saan 37 na empleyado ang nag-positive ano sa ano no, sa TOBATS at biglang nagkaamat, sabi nga no. Ito sa aking ano no, aking opinyon at paniniwala, ito ay resulta ng isang covert operation o isang special operation. At ginawa ito para lamang hiyain, para lang sirain o ibagsak ang pamilya Duterte sa Davao. So, malinaw at sa mga hindi nakaabot no na itong ano no, itong pagkakaroon ng positive sa paggamit ng illegal na droga sa City Hall ng Davao doon sa mga 37 na empleyado. Ang ano ko po dito bilang investigador at bilang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency, ito po sa aking ano no, sa aking paniniwala at sa aking opinyon, ito po ay sabotahe. Ito po ay gawa-gawa lang, may gumawa nito, intensyon ang pagkakagawa at ito po ay labag sa batas. At ito po ay maituturing na planting of evidence. Malinaw po planting of evidence ang ginawa po diyan. Labag po yan sa batas. So muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Magandang umaga po
at nakasama ko ang aking mga minamahal na kapatid na OFW saan man sulok dito sa sa buong mundo. Yan po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kapatid, ang dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat.